Nakita ni Jacob na nagbago ang ugali ng mga anak ni Laban at sinasabi nilang nakuha niya ang kayamanan ng kanilang ama. Napansin din niyang hindi na kagaya ng dati ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya't sinabi ng Diyos kay Jacob, "Bumalik ka sa lupain ng iyong mga magulang at ako'y sasa iyo." Ipinatawag ni Jacob sina Raquel at Leah at ipinaliwanag na pinagtaksilan siya ni Laban, ngunit siya'y pinagpala ng Diyos. Nagkasundo silang umalis. Samantalang abala si Laban sa paggugupit ng kanyang mga tupa, tinakas ni Jacob ang kanyang pamilya at ari-arian. Hindi niya ipinaalam kay Laban ang kanyang pag-alis. Samantala, ninakaw ni Raquel ang mga diyus-diyusan ng kanyang ama. Pagkaraan ng 3 araw, nalaman ni Laban at hinabol sila sa loob ng 7 araw. Ngunit sa gabi, nagpakita ang Diyos kay Laban at nagbabala, "Mag-ingat ka sa anumang sasabihin mo laban kay Jacob." Nang abutan niya si Jacob, sinabi ni Laban, "Bakit ka tumakas na hindi nagpapaalam? At bakit mo ninakaw ang aking mga diyus-diyusan?" Tumugon si Jacob, "Ako'y natakot na baka pigilan mo ako. Tungkol sa iyong mga diyus-diyusan, hanapin mo kung kanino." Ngunit itinago ni Raquel ang mga iyon at hindi nakita ni Laban. Nag-init ng galit si Jacob at ipinaalala kay Laban ang kanyang tapat na paglilingkod sa loob ng 20 taon. Sa huli, nakipagkasundo sila. Nagtayo sila ng isang haligi bilang saksi at nagtipan na hindi sila magpapakita ng karahasan laban sa isa't isa. Tinawag iyon ni Laban na Jegar Sahaduta at ni Jacob na Gilead. Pagkatapos, nagpaalam si Laban sa kanyang mga anak na babae at mga apo at bumalik sa kanyang lugar. Kung nagustuhan mo ang buod na ito mula sa aklat ng Genesis, huwag kalimutang i-like ang video at i-follow ang page para manatiling updated sa iba pang Bible stories at aral mula sa salita ng Diyos.